Nung nilabas tong Camon 30 Pro 5G, madaming tumaas ang kilay dahil ang SRP lang naman neto noon nasa 20k plus pesos para sa kanyang 512GB variant. But to be fair, meron din naman kasi tong solid na features. Meron lang naman tong Sony IMX camera sensor with 4K at 60fps video recording, gaming chipset at Dimensity 8200 Ultimate, merong bezel-less 144Hz AMOLED display, meron ding massive battery at kung ano-ano pa. At sa wakas, pwede na natin itong mabili sa halagang 13,000 plus pesos lang. At yan ang pag-uusapan natin sa video na to. Kaya kung interesado kayo, tara, magsimula na tayo. Okay, marahil napapaisip kayo, paano nyo nga ba mabibili tong Camon 30 Pro 5G sa halagang 13,000 pesos? Usually, pretty simple. Dahil nilabas po ng Camon yung kanilang 256GB variant neto na merong SRP na 15,999 pesos or technically 16,000 pesos. But nagkaroon to ng sale ng 14,000 plus pesos nung mismong release date ng 256GB variant neto. At asahan natin sa mga susunod na magiging sale ni Tecno, for sure, magiging 14,000 plus pesos na lang din yung kanyang sale price. At kapag nakakuha kayo ng vouchers kay Lazada or Shopee, kagaya na nangyari sa akin, ay pwede yun itong mabili ng 13,000 plus pesos lang. And speaking of voucher, meron nga pala tayo dyang Lazada voucher na 5% off. Pwede nyo i-check dyan sa description sa ibaba para magamitin nyo if ever nabibili kayo ng phone na to once na napanood nyo tong review na to. Anyway, move on na tayo dyan sa mga sale thing or discounting na yan. Ngayon, pag-usapan natin yung 13,000 to 14,000 question ninyo ngayon. Anong pinagkaiba ng Camon 30 Pro 5G 256GB variant sa 512 variant? Usually, yung pinagkaiba lang nila ay yung kanilang storage configuration. Maliban doon, wala na kapare-record. Kaya mula sa chipset na ginamit, camera sensor na ginamit, and also battery at saka kanyang display, the same lang po sila. Tanging storage configuration lang talaga yung pinagkaiba ng dalawa. Anyway, ngayong alam na natin na yung pinagkaiba ng dalawa is storage configuration lang naman, daanan na natin sa video na to ng mabilis lang yung mga magagandang specification ng device na to. By the way, meron na tayong full review about sa po na to at extreme gaming test, kaya kung gusto nyo ng more detailed video, pwede nyo panoodin yun. Pero para magkaroon kayo ng idea, ito yung mga nagustuhan ko sa device na to. Unang-una, yung uniqueness ng design na meron itong Camon 30 Pro 5G. Yung una ko kasing nagamit dito is yung black variant niya doon sa full review natin at nagandahan ako sa design nun dahil yung kanyang back part ay naka-glass back. Pero dito sa white variant na meron tayo ngayon ay ito ay naka-silicone polymer back leather na vegan leather usually. And to be honest, kung static yung usapan, mas gusto ko kapare ko yung design nitong white. Pero kung gagamitin nyo kasi ito ng phone cooler, mas masasuggest ko na glass back or kaya plastic back yung bibili ninyo. At sa case ng Camon 30 Pro 5G, yung glass back niya is yung color black variant ito. Pero based sa pagkapakapa ko sa likod dito, pare ko, hindi naman ganun kakapalan yung vegan leather neto unlike sa Poco X6 Pro. Kaya kung pinag-iisipan ninyo rin itong white variant, pwede nyo pa rin naman gamitin ng phone cooler yan. Dahil nga doon sa previous Camon 20 Pro, pare ko, ay ginamitan natin yun ng phone cooler at mas makapal pa po yung pagiging leather ng likod nun at gumagana naman. Pagdating dito sa white, ganun lang din for sure yung mangyayari. Kung may pula man ako sa body ng Camon 30 Pro 5G, yung pagiging super flat neto. Dahil medyo hindi ganun ka-comfortable siya kapag hahawakan natin siya ng isang kamay. Pero kapag naka-gaming position, okay naman. Next naman na nagustuhan ko dito and for sure kayo din, yung kanyang MediaTek Dimensity 8200 Ultimate chipset. At para sa mga hindi aware, same na chipset na to na ginamit sa GT20 Pro ng Infinix, which is ang currently gaming phone ngayon ng Infinix. At pagdating naman kasi talaga sa performance ng chipset na to, talaga may pagmamalaki siya. Nakakuha lang naman tayo dito ng almost 1 million Antutu benchmark score at pumasa rin siya sa thermal throttling test sa ginawa natin dito. Kaya okay na okay talaga siya pagdating sa gaming. Dahil kung usapang MLBB, CODM, Warzone Mobile, or any other game na madalas inyong nilalaro, ay kayang-kaya na ito. Pero pagdating sa mga high demanding graphics game, kagaya ng Wuthering Waves, Genshin Impact, Solo Leveling, at kung ano-ano pa, medyo kinakailangan nating i-tweak yung settings or i-adjust yung kanyang graphic settings para magkaroon tayo ng mas stable at mas magandang FPS. Pero don't worry, kaya din naman nila yung pinakasagad na settings, yun nga lang yung FPS natin, hindi ganun ka-stable sa mga game na to. Pero kung iti-tweak natin or isa-sacrifice natin yung graphics quality ng mga game na yon, for sure, mas makakakuha tayo ng mga smooth, stable, at magandang temperature pagdating sa gaming. At kagaya na sinabi ko, meron na po tayong full dedicated video about sa gaming capability ng device na to. Pwede nyo pong panoodin, ilalagay ko yung link dyan sa description for more information. Okay, move na tayo sa part ito mga kapare ko. At ngayon, pag-usapan natin yung pinaka-selling point talaga ng device na to. At yan yung kanyang camera
capability. Dahil pagdating sa main camera nito, ginamitan lang naman to ng Sony IMX890 50 megapixel OIS camera sensor. At para sa mga hindi aware, yung sensor nito ay ginagamit sa mga higher mid-range hanggang flagship level devices. Kaya talagang maganda yung kanyang hardware. At least pagdating sa kanyang camera. Pagdating naman sa kanyang second camera, meron tayo ditong 50 megapixel anti-distortion wide angle lens na at the same time macro lens na rin kapare ko. Pagdating naman sa selfie camera nito, meron din tayo ditong 50 megapixel eye tracking autofocus front facing camera. At pagdating sa mga photos na na-take natin dito sa device na to, talagang maganda kapare ko. Saturated yung mga photos na na-take natin dito and also vibrant din. At nagustuhan ko rin yung kanyang high dynamic range. Dahil kahit mag-shoot tayo sa medyo madilim na part or kaya sa medyo maliwanag na part, siya na yung kusay nag-a-adjust ng exposure at hindi ganun kasabog kapare ko yung adjustment nito. Nandun pa rin yung detailed unlike sa iba na merong ang HDR capability pero hindi ganun ka-okay na nag-wash out yung color or sometimes masyadong overexpose yung subject. Dito sa Camon 30 Pro 5G, wala tayong nakitang ganun at maganda talaga yung mga nakuha natin na quality. Kitang-kita nyo naman dyan sa mga sample photos natin. At yung pinaka-nagustuhan kong part sa camera nito is yung kanyang portrait mode. Ang reason maganda yung kanyang subject to background separation. Ibig sabihin, maganda yung kanyang edge detection pagdating dito. Dahil kahit na digital or fake yung bokeh nito kapare ko, feels natural siya pagdating sa kanyang output. Yun naman yung pinaka-importante talaga. At masasabi ko talaga na maganda yung kanyang camera capability pagdating dito. Lalo na sa kanyang quality, nandun yung sharpness, nandun yung color, pero yun nga lang medyo may common tweak pa rin talaga pagdating sa ating color skin tone, but nandun pa rin yung pagiging natural ng color tone ng balat natin kapare ko. Dahil yan sa technology na ginamit nila, which is universal tone technology, na pinaprioritize pa rin nila yung color ng balat natin at hindi nila i-enhance to the point na super enhanced na sobrang puti na natin sa photo na hindi na tayo yung nakikita natin pagdating doon. Pero just I said, may common tweak pa rin pagdating sa kanyang color. So, kailangan nyo pa rin yun tandaan. At ang isa sa pinaka nagustuhan ko, both main and front camera ay kaya mag-shoot ng 4K at 30 and 60 FPS. At pagdating sa quality ng video nito kapare ko maganda, detailed naman kahit papano at yung kanyang stabilization yung pinaka nagustuhan ko talaga dahil established siya pero meron pa rin talagang wobble effect, hindi natin maiiwasan, meron pa rin yan lalo na kung handheld lang talaga yung paggamit natin sa device na to. At pagdating naman sa ating front facing camera ganun din kapare ko yung quality, maganda, detailed and also smooth din yung ating 4K at 60 FPS. At kung gagamitin man natin to sa messenger call, Google Meet or kaya Zoom meeting, for sure magkakaroon to ng compression pagdating sa kanyang quality, which is okay lang dahil nga naka 4K to at i-decode nito to 1080p. Okay, move na tayo sa part na yan mga kapare ko at pag-usapan naman natin yung isa pang bentahe ng device ito, which is yung kanyang AMOLED display. Again, meron tong bezel-less 6.78-inch AMOLED display na merong supported 144Hz mga kapare ko. At meron na rin tong screen resolution kapare ko na 1080p. At dahil nga naka-AMOLED display to kapare ko, maganda yung ating contrast ratio pagdating sa high dynamic range. Kaya makikita natin dito kapare ko na yung mga black color mas deep yung pagka-black at pagdating naman sa light color is mas brighter to tignan. Kaya kung usapang social media consumption kapare ko panalong-panalo na to. At kung manunood tayo dito ng Netflix hindi na rin tayo mabibitin dahil naka-wideband L1 na rin ang device na to. Pagdating naman sa kanyang touch sampling rate, meron tayo ditong 360Hz touch sampling rate para sa ating mga kapare ko dyan na gamer. Ako na magsasabi sa inyo na maganda talaga yung kanyang touch response. Talagang responsive siya all the way. Although kung medyo pasmado ka ng konti, medyo magkakaproblema tayo dahil medyo madulas yung screen nun. Kaya mas maganda dyan, i-check nyo na lang yung ating full gaming test para mas makita ninyo yung ibig kong sabihin. At pagdating sa pick-up brightness nito, panalo din. Dahil meron tayong 1,300 nits. Ibig sabihin, pwede natin siya gamitin kahit medyo tirik ng konti yung araw basta hindi lang super direct yung sunlight sa screen. Panalo pa rin naman. At yung pinaka-last na nagustuhan ko dito yung kanyang presyo. Oo, nung una, hindi yun talagang pinaka-main reason kung bakit ko nagustuhan itong device na to. Dahil lang yun sa kanyang camera and also gaming capability. Pero yung price pagdating sa 20,000 plus pesos na SRP, hindi ko siya nasabi na okay. Pero ngayon, masasabi ko na okay talaga pagdating sa kanyang presyo. Dahil kung mabibili siya ng 13,000 plus pesos kapag may voucher and sale, not bad yun kapare ko. Usually kahit mabili nyo to ng 14,000 plus pesos kapag may sale, okay na okay yun kapare ko lalo na. Kaya ngayong darating na 7.7, 8.8, 9.9, 10.10 or 11.11 sale, eksakto nyong bumili ng Camon 30 Pro 5G dahil for sure talagang naka-discount tong mga phone na to. Lalo
lalo na sa 11.11 sale at ngayong month na merong 7.7 sale. By the way, gagawa nga pala tayo ng phone recommendation at antayin ninyo yun, ipapublish natin yan sa 7.7 or after ng 7.7 sale. Kaya abang-abang kayo dyan. Anyway, kung meron kayong mga tanong or kaya meron kayong mga bagay na gustong linawin about dito sa Camon 30 Pro 5G na hindi ko nasama sa video, i-comment nyo lang dyan at pag-uusapan natin. At kung nakita nyo yung informative tong video na to or kaya may video ako na nakatulong sa inyo, baka naman deserve ko yung like and also subscribe sa ating YouTube channel dahil goal ngayon ni pare ko Steven Tips ang ma-reach ang 300,000 plus bago mag-end ang 2024. Kaya sana ma-reach natin yung goal na yun at magpapag-giveaway tayo once na na-reach natin yun. Kaya yes tayo sa 300k subscriber goal natin ngayong taon. Anyway, this is your boy. Maraming salamat sa panonood. Pare ko Steven Tips. Peace out muna tayo. Let's go.